Magan- Magandang umaga po sa ating lahat. Magsiluhod po ang lahat at atin pong dasalin ang panalangin sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng Maria ng Salambao, ipanalangin mo kaming naririto sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami ay maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala ng iyong kalininisang pusong makaina, patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa mga ilog at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa, ang kababaang loob mo ay aming tularan at harapin namin ang daluyong ng dagat sa aming buhay na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mapapurihan nawa namin si Jesucristong Panginoon, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po sumandali. Mga patalastas at paanyaya, simula po sa buwan ng Setyembre ay magkakaroon na po ng pakumpisal tuwing araw ng Miyerkules pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng umaga. At mayroon din po tayong pakumpisal sa ganap na ika-4 at kalahati ng hapon na susundan ng banal na misa sa ika-5 at kalahati ng hapon. Marami pong salamat. Isama po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat Rudy and Merly Enriquez and family, Fred and Tess Bondoc and family, Lauren and Melly Garcia and family, Engineer Henry Alcantara and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Maricel Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Yebra, Dory, Lisa, Rona and Baby Coronel, Teresa, Bay and Brian Pastoral, Ariel and Maria Lourdes Alfonso and family, Marcelo Calixto and family, Pancracio de la Cruz and family, Hector de la Cruz and family. Para po sa kaarawan ni Rodolfo Vardeleon, Nelia Balingit, Arialyn Adenig, Veronica Samonte, John Niclos Samonte, Jas Michael Samonte. At para po sa natatanging kahilingan, San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lindley Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Rodi and Sonny Rivamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Senisal and Legaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Erland III, Olan and Tess Anastasio and family, Doktora Leana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Marian Joyce Rivera, Mark and Robbie Anteves, Joselito de la Cruz and family, GNL Bulaong, Maria Luisa Doromila. Para po sa kagalingan ni na Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flordelisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Erwin Pontiliano, Manditan, Laura de Ocampo, Claring Santiago, Teodoro Cruz Jr., Nolecita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Cels, Eden Rosales, Martina Agasser, Rosalina Kaubik, Jeremy Venn. Para po sa pagkakaroon ng supling ni na Mervin and Maricris Policarpio, Austin and Jamie Lynn Koshi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Liwin and Elaine Chua, Aladin and Lorna Roque, Alvin and Kat Santiago, Gino and Regem Marquez, Christian and Roma Angat, Raf Gabriel and Janelle Laderas, Joseph Michael and Vanessa Habson, Derek and Ina Rose Cabuyao, RJ Kenneth and Leia Geneva Padaw, Lian and Mika De Pusoy. Para po sa mga kaluluwa ni Reverend Father Jesus Palileo, Francisco, Petra, Ernesto, Emiliana, Alfredo, Epifania, Delphine Felisa, Salustiano Maria Purisima, Francisco Maria, Trinidad Felomena Constantino, Amado Juanito Leoncia Aliu Godofreda, Leocadia Timoteo Senon Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edelberto Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Anzures, Pascual and Natividad Caperal, Erlinda Caperal, Loreto and Amparo Mercedes, Wilfredo Sanchez, Rogelio Mineses, Renato Babhuat,
Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Sheltil Amor Carpio, Jaime Carpio, Teresita Silvino, Emma Marie Cesar, Fidel Fedelino Sr., Miguel Amadera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Floro Ensenaida Resurrección, Ferdinand Resurrección, Felipe and Leonor Rivamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rolita Paglia, Apolonio and Clarita Ramos, Arturo Bernardo Sr., Ricardo Joseph, Gilbert Rodriguez, Galo and Veronica Espinosa, Teresa Simbilio, Reynato Valenzuela, Percival and Yolanda Pascual, Ramon Gatus, Faustino Galano, Julie Jane Villanueva, Benjamin Baoy, Corazon Valeriano, Angelina Raimundo, Macario and Catalina Domingo, Rufo and Ariel Domingo, Roxanne Domingo, Iluminada Manahan, Gilberto Manahan, Elizabeth Omagap, Narisa Inocentes, Jeremias and Carolina Montano, para po sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay ka-21 linggo sa karaniwang panahon. Darating ang mga tao sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Hatid ni Kristo, biyaya ng pananalig at kaligtasan. Sa liturhiya, ang pagtitipon natin sa hapag ay anino lamang ng hapag sa kaharian ng Diyos. Ang mga makikisalo roon ay yaong nagmahal sa mga utos at tumanggap sa pangako ng Diyos. Makipot man ang pintuan nito at isara sa takdang panahon, dito lamang natin matatagpuan ang tunay na kasiyahan sa piling ng Diyos. Sa turo ng simbahan, ang kaligtasan ay hindi dumarating na parang isang mahika, kundi sa maliwanag na ugnayan ng biyaya at pananampalataya ng naunang pag-ibig ng Diyos at ng ating pagtitiwala at malayang pagtanggap nito. Awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating misa ngayon, samahan natin ang mga nag-aalay ng pasasalamat, ang ating mga personal na intensyon at ating panalangin para sa mga kaluluwa. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, ano ba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O na makapangyarihan, ginawa mong kami magkaisa ng kalooban. Pagloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin namin tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon na siya ang nagpaparusa sa lahat ng bansa. Gayunman, ipapahayag nila sa lahat kung gaano siya kadakila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ko kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Havan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote, at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalin sa tanan, mabuting balitang aral. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag ng sulat sa mga Hebreo na ang pagpaparusa ay paraan ng pagtutuwid ng isang ama na siyang patunay na tayo ay inari ng Diyos bilang kanyang mga anak. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang
nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinaparusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabing panglakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na kailangan nating pagsikapan ang pagpasok sa makipot na pintuan. Matapos ang pagtuturo at pagtutuwid, tanging ang mga nagsikap na tumugon at maging tapat ang maliligtas. Ikaw, O Kristo, ang Diyos, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami kasama ninyo at uminom. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyo nasa kaharian na ng Diyos sila Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may pinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga
tao, buhat at silangan at kanluran, at sa ilaga at timog, at dudulog sa hapag sa karihan ng Diyos. Tunay ngang may nahuling mauuna at may naunang mahuli ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. At kung titingnan po natin ang mga pagbasa, ito ay waring napapanahon sapagkat sinasabi na ang Panginoon ay tinanong, kakaunti po ba ang maliligtas? Ang tinutukoy dito ay ang kaligtasan o salvation ng mga tao sa bandang uli ng ating buhay, na kung saan kapag ka po tayo nanatili sa ating pangkasalukuyang pamamaraan ng pamumuhay, baka hindi tayo makasama sa kakaunti na maliligtas. Sapagkat marami sa atin sa panahon ngayon ang nagwawalang bahala, ang walang pakialam sa kung ano mangyayari sa ating buhay pagdating ng panahon. Kung kaya't marami sa atin ang lumalagpas sa mga itinatadhana at pinapanukala sa atin upang tayo maging mabuting tao at makasunod kay Kristo. Sinasabi po na ang pag-aari ng Diyos ay mayroong 5 elemento: ang katotohanan, ang kapayapaan, ang katarungan, at ang pag-ibig, na kung saan ay nagbibigay sa atin ng tunay na paggamit ng ating kalayaan. Kaya sa mga elementong ito na tayo dapat mabuhay, una sa katarungan, dapat ang pagtingin natin sa isa't isa ay pantay-pantay. At ang katarungan ay ating ina-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya hindi naman ang mga taong makatarungan ay mga taong nag-aangad ng kapayapaan. Magiging mapayapa ang ating buhay kapag tayo ay nanatiling tapat sa Panginoon. Kaya yung kapayapaan ng ating buhay ay nakabatay sa ating pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Kaya hindi naman yung kalayaan at katarungan ay dapat lagi nating nakikita sa ating pang-araw-araw na ugnayan sa isa't isa. Kaya kung tayo ay nagnanais na maging makatarungan, maging malaya, at maging mapayapa ang ating buhay, dapat tayo rin ay nagsasabuhay ng pag-ibig. Ang pagmamahal ang siyang magiging gabay natin para tayo maging tunay na alagad at maging tunay na mga Kristiyano. Kung kaya sa pamamagitan ng elemento ng pag-aari ng Diyos na dapat nating natitikman at naramdaman sa ating ugnayan araw-araw bilang mga tao, ito ay magiging dahilan para tayo ay makasama sa kakaunting maliligtas. Ngunit kapag hindi po natin naisabuhay ang katotohanan, ang kalayaan, ang katarungan at ang kapayapaan, at hindi tayo nabuhay sa pag-ibig, sa palagay niyo ba ay makakasama tayo sa kahit kakaunting maliligtas? Hindi, sapagkat sinasabing hindi tayo nakakadaan sa makipot na pintuan tulad na sinasabi ng ating Panginoon, na tayo dumaan at pagsumikapan natin dumaan sa makipot na pintuan.
Pero kung hindi tayo makakaraan dito, ibig sabihin, hindi tayo kasya doon sa pintuan na makipot. Kung kahit ipagpilitan natin na tayo makapasok, mahihirapan tayo sapagkat tanging kasya lamang sa ating katawan at kaluluwa ang pintuang makipot para sa kaligtasan. Kung kaya't mananatili tayong katok ng katok at mananatili sa labas, at sasabihin ng Panginoon, lumayos kayong mga masama, lumayo kayo sa akin, sapagkat hindi kayo nakatupad sa aking tinatadhana na mga pamantayan sa makipot na pintuan upang tayo makapasok. Kung kaya ito po yung dapat nating makita sa ating sarili habang tayo naglalakbay sa panahon ito. Huwag tayo walang bahala. Marami ang nasisira at marami ang nawawala sa kabutihan dahil sa kanilang paghahangad ng mga layaw sa buhay at paghahangad na maging maayos ang kanilang katawan lupa, ngunit napapaya naman dahil sa kasamaan ng kanilang kaluluwa. Kaya ito po ay pagsumikapan natin na tayo makapasok sa makipot na pintuan. At paano natin magagawa ito? Sinasabi nila, dapat tayo ay dumaan at makiisa sa tanglaw at liwanag ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang katotohanan, katarungan, kapayapaan, kalayaan at pag-ibig. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang tanging hangad ay makapasok tayo sa makipot na pintuan na mapabilang tayo sa kanyang kaharian. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging tanda at kasangkapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamahalaan, naway gumalang sa karapatang pantao at sa kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pasanin sa isip at katawan, naway makatagpo ng kaaliwan sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway walang kapagurang magsumikap na makapasok sa makipot na pintuan patungo sa bulwagan ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin makapangyarihan, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanan. Ang nais ay mapabilang sa mga magtatamo ng kaligayahang hatid ni Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin na wika, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupko, pakundangan sa isang pampalagiang pag-ahandog. Kaya't sa iyong sambayanan, ayong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaan nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang ating puso at mga Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan, aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang magtatanghal sa amin bilang lipi, hinirang, pari at hari, lingkod ng iyong sambayanan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel ang isakit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayo ng banal na makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yun at iniabot sa kanya maalagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, itong aking katawan, na handog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa kapunan. Ginawa niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inamin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon namin, Santo Papa,
Idalay sa aming bispo at tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlayin na yung pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kami lahat ng mga makakasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na wala Bireng Maria na ina ng Diyos. San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Isang Pascual Bailon, Santa Clara. At ang mga Bireng Maria ng Salambaw na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagbili naman nakagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalaawan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na ang tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panahon sa Kristo, sanayin mo sa iyong mga apostol. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kayo ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi namang sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pambatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, na itong ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa libutan, mapalad tayo lahat na tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay. Na iyong pag-ibig na kayo ay pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat at atin pong dasalin ang panalangin sa mahal na Santa Cruz. O Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus, dinulot mo ang aming kaligtasan. Ang krus na sagisag ng kaparusahan at kamatayan ay naging tanda ng kaligtasan at buhay. Ang krus na gamit ng tao sa paghusga at pagparusa ay naging instrumento ng Diyos upang yakapin ang taong nagkasala. Ang krus na nagtutuldok ng buhay ay siyang nagdulot ng buhay na walang hanggan. O mahal na Santa Cruz, niyayakap ka namin sa oras ng aming mga kahinaan at kasalanan. Pagkalooban mo kami ng biyayang kinakailangan upang ito'y aming mapaglabanan. Niyayakap ka namin sa oras ng pagdurusa at pagsubok sa buhay. Pagkalooban mo kami ng lakas at liwanag upang ito'y aming mapagtagumpayan. Niyayakap ka namin sa gitna ng mga sakit at karamdaman. Pagkalooban mo kami ng ganap na kagalingan. Niyayakap ka namin sa oras ng kalamidad at hagupit ng kalikasan. Pagkalooban mo kami ng kapanatagan, sapagkat batid naming hindi mo kami pababayaan. O mahal na Santa Cruz, sa mga oras na ito, kami dumudulog at humihingi ng biyaya. Sabihin po ang ating mga kahilingan. At sa pagtanggap namin sa mga biyayang hinihiling, aming pinapupurihan si Jesucristong Panginoon namin. O mahal na Santa Cruz, kaisa ng mahal na inang si Maria, kami magbabantay sa iyong paanan, taglay ang luha ng pagbabalik loob at ang galak ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoong aming manunubos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating misa mayo tayo at ating isabuhay ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.